Mga idol, meron tayo ditong gawang Toyota Vios. Ang nangyari, nag-series sila ng battery, nagkabaligtad ano. Yung pula napunta sa negative, yung negative na ilagay sa positive. Kaya nangyari, imilaw yung steering. Ayan, EPS nya imilaw mga boss ano, yan oh, yung korte ng manibela natin. Tapos pati yung ABS imilaw din. Tapos timigas nga yung manibela mga boss ano. Kaya ngayon i-scan natin. Check naman natin yung mga fuse ni boss, okay naman. Wala namang problema. Ayun mga boss, kaya pag gagawin nyo yung ganun nga, magsisiris kayo, magkakabit kayo ng battery, talagang kailangan siguraduhin natin yung positive. Pag yung negative, kasi pag nagkapalit, sigurado kung hindi may sisirain na mga fuse sa atin, puputok yung ating fuse o maapektuhan yung mga sensor. Ayan, lumabas oh. May isa tayong fault. Ano nga ba yung fault na yan? EMPS is ECU control steering operation. Naapektuhan pati manibela, matigas yung EPS natin, electronics power steering. Kaya ngayon pwede natin yan, hinanap natin, pwede sa wiring, fuse, battery. Yan yung mga pwedeng panggalingan. Ito yung fuse ng ano natin oh, EPS. Check natin, okay naman ito, main switch. Yung mga boss oh. Ayan, EPS natin yan, electronic power steering. Yun yung nakailaw na yan, dapat wala. Kaya ang tigas din naman ni Bella. Hindi gumagana yung pinaka power steering nya. Yan, ating hahanapin ngayon. May connection sa speed sensor tsaka ABS sensor. Okay, hanapin muna natin mga boss ha. Tanggalin natin battery. Lakas. Ito mga boss oh, papalitan muna namin ng EPS nga itong Toyota Vios ano. Dahil nga sa matigas yung manibela. Kuya sa ilalim ng ating manibela. Ayun mga boss ano, pagkatapos nating checkin yung battery, fuse, wiring, speed sensor, tsaka sa mga ABS, nilinisan natin yung mga wiring, okay naman. Wala tayong nakitang isa natin ito nga. Yan, pinalitan na natin itong pinaka EPS mga boss ano, yung module nya. Ayan. Tapos i-start natin para malaman natin pagka mabit. Hindi pa tayo nagre-reset, subukan muna natin kung talaga siyang mawawala. Yan. Okay, start. Ayun mga boss, nawala na yung ating nakailaw na EPS o power steering. Ayan, talagang ang naging problema is ito. Talagang katagalan naman bimibigay, kaya lang parang na-damage to dun sa nagkapalit nilang salpak ng battery. Mula nun, imilaw na daw mga boss no. Pero yun ang isang titignan nyo mga boss ano, wiring, fuse. Ito naman yung kinuha namin to kung hindi naman talaga mawawala, pwedeng ibalik tong parts na to. Okay naman, nawala. Kaya ayan, problem solved tayo. Sa Toyota Vios 2014 automatic. Tapos hindi tayo nag-reset, kusang nawala po yung yung fault nung EPS nya. Yan, isa rin battery mga idol minsan nagkakaroon din ng problema sa battery pag mga ganon. Checkin nyo lang din. Okay na, pwede na ang biyahe, kasi gaya nung ganon nakailaw, matigas ang manibela. Isa sa mararamdaman nyo yung matigas ang manibela dahil hindi gumagana yung ating electronics power steering. Kumbaga para naka-manual no mga boss. Ito okay na. Yun, okay. Thank you.